tumungo tayo dito. Ito po mga kababayan, bumabanat si PRRD eh. Ito yung kasama po ito dun sa ano sa press conference niya na nangyari. Okay, go. Here is Mr. Carpio. Kung hindi ka ba Again. pero itong Carpio na ito, ayunan. Bakit kung ibigay ko yung ayunan sure, Juster Carpio, kung hindi ka ba ibigay ko na lang yung South China Sea. Hindi ko nga alam kung saan yung ayunan. Hindi daw po alam ng ating Pangulo na dating Pangulo kung nasaan yung Ayunan Shoal. Pero siguro ilang peraso po ba yan mga kababayan? Hindi naman ako Pangulo para kabisado ko yan. Ilang peraso. Pero kahit mapapaano mga kababayan, no? Dapat po, kung siguro 10, 20, or kung ilan man mga bossing, bilang isang nakikipaglaban, no? Para doon po sa karapatan mo, para doon sa mga isla na yon. Kumbaga kapag talagang nasa isip mo na ipaglaban yan, araw-araw nasa utak mo yan eh, no? Hindi mo makakalimutan ito yung Ayungin Shoal o ganito, nandito nakapwesto to. Kasi inaaral mo yung magiging strategy mo para doon. Pero ayan, kay dating Pangulong Duterte, hindi niya daw alam kung nasaan yung Ayunan Shoal. Hindi tayo lalalim diyan mga boss, ano? Pero nasabi ko lang 'yan. Patuloy po. At ito, Justice Carpio, sabihin ko sa iyo, if China would decide to erect a naval base there in the island nearest us, can you stop it? Ano mo yung Supreme Court ruling? Meron pong iba, no? Meron pa din pong ibang mga ibang mga paraan, no? Para po hindi umabot sa punto na talagang merong digmaan, mga bossing. Siguro talagang etong si dating Pangulong Duterte ang nasa utak niya lang na maging solusyon para hindi magkaroon ng sigalot, sige, payag na sa agreement na 'yon. Kahit lugi tayo para wag lang. Ang isa pong matalinong presidente, mga kababayan, no? Maipapakita niya na lumalaban siya. Maipapakita niya na talagang hindi siya papaapi doon sa ipinaglalaban niya. Pero yung tipo bang madiplomasya pa din, no? Yung kanila, ang diskarte nila, diplomasya, okay, pakikipag-usap, pero pag-agree doon sa luging secret deal. Tuloy po. Papel lang yan, idiot. It cannot stop a war. Papel lang daw po yun. It can't stop war, mga kababayan. Kaya nga po, di ba, merong mga usapan ang iba't ibang bansa, no? Ganito, kailangan din pong ilagay sa mga, siguro, papel lang po, biglang pumasok sa isip ko, papel lang yan, no? Kaya pala, yung secret agreement, wala nang papel-papel, okay na ito. Diyos ko po, Lord. Okay na yan, walang papel-papel. Sige, hindi kami magpapasok dyan. O sige, tatanggalin namin yung BRP Sierra Madre na yan. Ayon po yan sa balita. O tuloy. Ito sa salita. We presidents, at one time or another, had that solemn duty, sacred duty, to protect the Filipino people. Ikaw, yung theories mo, scholar ka pa dyan. Scholar. Ako mapabilib, kilala kita, taga-Davao kayo. Si Pangulong Duterte mahilig din po palang manlait kung sakali, no, kung ano yung pinag-aralan mo. Di ba sabi niya naman din nung election, tawag dito, parang 75 ang grade ko. O yung mga ganun, di ba mga kababayan? O it doesn't matter kung ano yung pinag-aralan dati, pero kung talaga namang yung diskarte, mga bossing, it doesn't matter kung ano grade mo, pero kapag yung diskarte mo dito sa bagay na to maayos, okay yun. Diba? Siya na po mismo nagsabi dati 75 ako, pasang-awa ako. Ngayon ang hilig, parang binira niya si Pangulong Marcos na, high school, college graduate ka lang, second year graduate ka lang. Ganyan. No, tapos eto na, scholar ka. Maaga ka lang ng political connection kaya ka naging justice. Burahin mo ako.
Connection lang pala, kaya naging justice. Yan ang totoo. Oh, Madali kasi ito sila magsabi that we should insist. mahirap din pong paniwalaan na ngayon. Sa panahon ngayon, mga boss, mahirap na din pong basta-basta na lang paniwalaan agad-agad si dating Pangulong Duterte. Kung pagbabasihan nyo po yung mga laban bawi niyang mga sinabi nitong mga nakaraang buwan, no? Iisipin mo na, nako, baka bawiin na naman to sa isang araw. And if China would say no, you cannot insist, what can you do? Justice Carpio, answer me. So you call America, you're a crybaby, always America, America, America. That was the last speech of Marcos. Now, we will be brave there. Kinakabahan niya po yung China doon, mga kababayan, yung trilateral, mga bossing. Yung Japan, Japan, ano pa yung isa? Nakalimutan ko eh. Japan, Pilipinas. Japan, Pilipinas, Estados Unidos. Tatlo sila. Nakalimutan ko Pilipinas. Kinakabahan niya yung ano doon, yung mga China, mga bossing eh. Pinaliwanag naman po sa Estados Unidos, ano ba yung kinakabahan nyo dyan? Ano yung kinakanginig ng tuhod nyo dyan? Ito, pag-uusap lang ng maayos na, kumbaga, kung paano makakaraan yung mga bansa ng maayos, ganito, ganyan. Yun lang naman. Kabado sila. We have ships there patrolling alongside with the American ships. What? Sumakit ulo ni Tatay Digong. And you call our place Republic of the Philippines. Muntik nang maging dating Pangulo. Muntik na po tayo maging province of China. Ako, nung panahon na yon, mga bossing, siguro kakapanalo lang ni dating Pangulong Duterte. Nabubwisit ako kapag merong mga naglalagay ng mga, di ba doon sa mga ano tawag doon, yung sa mga footbridge sa taas, may mga naglalagay ng mga mga karatula o yung mga talagang malalaki na nakasulat, we are Republic of the Philippines, province of China. Nabubwisit ako sabi ko, walang katotohanan yung mga pinag-aano ninyo. Pinaglalagay nyo yung ganyan. Kaya lang po, mga bossing, eto, yung hindi na nakaupo, naku po, Lord. Parang ganun na nga po ang nangyayari. Nag-iisip si Tatay. When you could remain to be a republic and be peaceful with everybody. Pag-usapan na lang natin yung Hindi naman Palawan ang kinukuha ng There are questions and issues about jurisdictions in the Senate. We will continue to talk. So, ibig sabihin, kung Palawan na yung kinukuha, doon medyo talagang magagalit at talagang babanat na si PRRD. Pero po, kagaya na lang nung sandbar, no? Yun, tingin ko yun yung yun yung isa sa magandang reason o magandang paliwanag na ang China ay talaga pong lumalagpas na sa ating teritoryo, pumapasok na sa ating teritoryo, mga bossing. Yun po kasi yung paliwanag niya doon sandbar. Pagtanggol ko yan. Kumbaga parang, ano ba mahihita natin dyan sa kakaperanggot na yan? Na sandbar. Diba? Hayaan nyo lang sila dyan. Wala naman tayo mahihita dyan. Ang problema doon, mga bossing, yung yung lagpas na. Nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas yung sandbar na yun, mga kababayan. Wala man tayong nahihita doon, mga boss, pero lumalagpas naman po sa boundary ang China. Na kapag ganyan po nangyari at hinayaan lang po natin, dahil, hindi naman natin pakinabangan yan Wala naman yan So susunod po, kung lumagpas sila, kunyari, lumagpas sila ng, sabi mo ng 10 milya o lumagpas sila, okay lang yan. Wala naman yan Na-realize nila, hindi tayo pinipigilan, hindi tayo takot sa atin na pigilan tayo. Gawin mong 20 milya, lagpas mo. Hindi naman sila pumapalag gawin mong 30 milya. Pasukin mo na. Total, nasa loob ka na din Hindi sila pumapalag Ganun po. Kailangan yung mga bagay, hindi po maliit yun. Yung mga bagay na ganun, sa umpisa pa lang, stop mo na.
Wala kaming pakinabang dito sa Sun Cay na to o sa sandbar na to. Pero wait lang, nasa loob na kayo, no? Ng teritoryo ng Pilipinas. Umpisa pa lang, no? Hindi na lalago ang sungay niyan. Wala na akong kape